Hello guys, may balita po tayo tungkol po dito sa isang karamdaman na kumakalat ngayon sa ating mundo. Dahil nakalabas na po ito doon sa Africa, mayroon na pong mga bansa, mga sangkay na dinapuan. Ang tanong tuloy dito ng marami, may panibago na naman po bang pandemic na paparating? Okay, napaka-interesting nitong topic natin ngayon mga sangkay dahil until now, marami po sa mga kababayan natin nag-aalala dahil nga po sa mga balita, sa mga pahayagan mga sangkay na sinasabi na kumakalat nga daw po ito at nagbabala nga po dito ang World Health Organization. So very alarming. Anyway, bago tayo simula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, sa baba ng video na to mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.27 million subscribers na po tayo. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ako. Makikita nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas sa inyong mga cellphone sa mismong video na to. Okay, sa itaas may tatlong tuldok dyan. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok kagaya ng nakikita nyo sa screen. May malalabas po dyan. May lalabas po dyan na show more. Then pindutin nyo po yung show more at yun lamang po mga sangkay. Naway nasundan po ng marami. Itong Mpox or monkeypox na kumakalat na daw po ngayon outside Africa. For the first time, ang Sweden ay nagtala po. At mayroon na rin po sa Pakistan. Alam nyo mga sangkay, yung isang pandemic o natatawag lamang po itong pandemic kapag kumalat na po sa iba't ibang mga bansa at dumami na. So ngayon, bagamat hindi pa ganun karami na kasing lala po mga sangkay nung nakaraang pandemic ang mga tinatamaan, pero malaki daw po ang potensyal kung hindi po ito maaagapan o mapipigilan kaagad. So alamin po natin ang balitang to. The dreaded Mpox, which has been ravaging parts of Africa, has now been detected outside the African continent for the first time this year. For the first time. Sweden and Pakistan have each reported one case in their respective countries. Now this comes a day after the World Health Organization declared Mpox a global public health emergency. Ayan. So, ang WHO ay nagbabala na po mga sangkay ng public health emergency tungkol po dito sa Mpox or monkeypox na nakalabas na nga po doon sa Africa. The virus was also declared a global threat in 2022. However, this time it's back with a stronger and more dangerous variant. Okay. So ngayon, mas malala na po ang sitwasyon kung pag-uusapan po natin ang tungkol po dito sa pagkalat. Kasi noon, nasa loob lamang po ito ng Africa. Pero ngayon, nakalabas na po sa kontinenteng ito. Our next report tells you more about the deadly disease. Mpox, the disease that wreaked havoc across the world 2 years ago, is Grabe, ayan po siya, mga sangkay. back with a more dangerous variant, known as Mpox Clade 1b. Well, by the way, yung mga matatakutin dyan, no? Yung mga matatakutin dyan, humanap muna kayo ng ibang mga vlogger na kung saan mapapanood nyo yung hindi ganitong klaseng content. Kasi dito para lamang po ito sa may mga malalakas ang loob at hindi po nervyoso. Okay, may mga nagreklamo kasi dito, mga sangkay, na natatakot daw po sila sa mga content na ganito. So, much better kung manood kayo sa ibang mga channel, okay? Kasi dito, nilalabas po natin talaga yung mga totoong impormasyon. Nakakatakot man yan o hindi. As long as ito po ay nangyayari sa ating mundo. The strain is behind a major outbreak in Africa. And now, it has been detected for the first time outside the continent. First time, lumabas sa Africa. According to Sweden's health agency, a person is now receiving treatment after they reported symptoms of the disease. Grabe, no? Officials say the patient was infected while visiting an African country. Okay. Ayun lang. Nagkaroon siya nun, after niya po bumisita, siguro nag-tour po siya, dyan sa Africa. Naku, mag-iingat po tayo mga kababayan.
We have one person who has sought treatment in the Stockholm region who has been found to have mpox caused by, as we heard, the virus variant Clade 1. The case is the first case caused by Clade 1 that has been diagnosed outside the African continent. The affected person has also been infected during a stay in an area in Africa where there is a large ongoing outbreak of mpox. Ayun lang. Mali siya ng pinuntahan. Clade 1. Meanwhile, Pakistan has also recorded its Oh, ito naman sa Pakistan. Kung sa Sweden may naitala na, sa Pakistan meron na rin mga sangkay. first case of the fatal virus, noting that the man returned from Saudi Arabia earlier this month. Both these countries are now testing people who came in contact with the patients. Naku, sana hindi na po ito kumalat, no? Kasi ganito po nag-umpisa noon eh. Naalala nyo yung huling pandemic, di ba? Hindi po tayo kaagad nag-lockdown noon. Tapos may pa isa-isang dumating dito, galing din pong China. Tapos anong nangyari? Doon po nag-umpisa ang pag-spread until na umabot na tayo sa punto na nag-lockdown na buong Pilipinas. The cases come just a day after the World Health Organization declared mpox as a global public health emergency once again. Last week, I announced Ito, mula po sa WHO. that I was convening an emergency committee under the international health regulations to evaluate the upsurge of mpox in the Democratic Republic of the Congo and other countries in Africa. Today, the emergency committee met and advised me that in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. O yan na, galing mismo yan sa mataas na opisyal ng World Health Organization. So hindi po ito fake news, mga sangkay. The WHO says that about 15 African countries are dealing with the horrors of mpox. These include Burundi, Kenya, Rwanda, and Uganda, which were previously untouched by the outbreak. This time, the Democratic Republic of Congo has been declared as the epicenter of the outbreak, with Sa Congo yung epicenter. more than 15,000 cases and over 500 deaths. Grabe. Oh my goodness. So, epidemic po ito doon. 15,000 ang mayroon. Tapos, more than 500 na po yung pumanaw. Ayon po dito sa report, mga sangkay. Kaya very alarming po talaga ito sa lahat ng mga bansa. I hope na, ewan ko, ano magiging solution dito ng ating Department of Health, ng ating government, mga sangkay, para po, just in case, no? Hindi po makarating dito sa Pilipinas. So siguro, iwasan po natin yung pagpunta sa Africa. No, yung mga kababayan po natin na nagtutour. Delikado to, mga sangkay, no? Alam nyo, itong nangyayari ngayon, bahagi po ito ng katuparan ng propesiya sa Biblia na paglaganap ng iba't ibang klaseng karamdaman in the last days. Ayon po sa New Testament, Book of Matthew, and other books in the Bible, na before the return of Jesus Christ, mangyayari muna ang mga ganitong klaseng events. At until now, kung magre-research po kayo sa Google, mababasa nyo po doon ang iba't ibang klaseng karamdaman ngayon na laganap sa buong mundo. Kaya nga po, masasabi po talaga natin that the Bible is telling the truth kung ano po ang future ng ating mundo at kung ano po itong nagaganap sa ating planeta ngayon. Ito po ay seryosong nagaganap sa ating mundo na naitala po ang impormasyon sa banal na aklat. So ito na naman, mga sangkay, ang tanong dito, may paparating na naman bang pandemic sa ating mundo? Remember, noong 2020, grabe po ang hirap ng lahat, mga sangkay. Yung time na yun na lockdown, buong, halos lahat, no? Halos lahat, lockdown, buong mundo The viral disease is spreading quickly and is now affecting children as well. So mabilis daw po, mga sangkay, yung pagkalat na ito. More than 500 people have died
from the virus, and thousands of people have been infected. Grabe. This is more than a 160% increase of cases from the same time last year, and nearly a 20% increase in the number of deaths. So, hindi na po ako magtataka mga sangkay kung abot pa tayo sa punto na magkakaroon na naman po ng pandemya. Kasi ito, ang dami pa lang ng tinatamaan na. There's more than a dozen countries affected, but Congo has the majority of the cases. It's impacted adults as well as children, and there are a growing number of children than ever before that are being hit by the virus, say health officials. Formerly known as monkeypox, the zoonotic virus spreads through exposure to infected animals. Okay. So, ayan mga sangkay, yung impormasyon tungkol dyan. Pagdasal po natin ang ating bansa, mga sangkay. No? Ang buong mundo. Pambihira, wag naman po sana umabot sa punto na magkaroon na naman ng pandemic. So, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga vlogs. Okay? So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.